Nagpatawag si Pangulong Bongbong Marcos ng special session sa Kongreso sa Miyerkules. Layon daw nitong talakay ng priority bills ng Administrasyong Marcos. Pero duda ang ilang kritiko. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Lili. Maricel, ano mga panukalang batas ang pinaaksyonan agad ng Pangulo? Jiggy, siyam na panukalang batas nga yung gustong ipursige ni Pangulong Bongbong Marcos at ito yung inilatag niyang dahilan kung bakit siya nagpapatawag ng special session sa darating na Miyerkules, June 17. Ito yung mga social protection bills, kabilang dito sa mga panukalang batas na to, yung Anti-Political Dynasty Bill. Malinaw din dun sa Proclamation 1318 na nilagdaan ni Executive Secretary Ralph Recto na nais ng Pangulo na bigyang daan yung Commission on Appointments para matalakay naman at asikaso yung mga pending appointments ng mga miyembro ng gabinete, ng militar at ng foreign service personnel. Kaya ang sinasabi ng Pangulo, panahon na para magpatawag ng special session ukol dito. Nakasaad din dito sa nasabing proklamasyon na ang kanyang pagpapatawag ng special session ay nakabase sa Section 15, Article 6 ng Philippine Constitution kung saan malinaw na nakasaad na annually nagkakaroon tayo ng regular session ng Kongreso. Sinisimulan yan kada 4th Monday of July. Alam natin na umaga yan, sabay na nagbubukas ng sesyon ang mababa at ang mataas na kapulungan o ang Kamara at ang Senado at kinahapunan sasagawa na ng Pangulo yung kanyang State of the Nation address. Nakasaad din sa partikular na probisyon na yan na may kapangyarihan ang Pangulo na magpatawag ng special session anumang oras na tingin niya ay kailangan. Jiggy. At Maricel, bakit duda ang ilang kritiko sa pagpapatawag ng special session ni PBBM sa Kongreso? Jiggy, dahil sa timing. Isa doon sa mga nagsalita tungkol dito ay siya dating Congressman Mike Defensor. Kino-question niya yung timing ng pagpapatawag ng special session. Ang duda niya kasi baka pagka nagpatawag na ng special session, mapalitan din yung liderato ng Blue Ribbon Committee at hindi na matuloy yung pagsisiyasat tungkol nga dito sa flood control scandal, yung tungkol sa korupsyon. Ang tanong niya kasi, bakit kinakailangan pa magpatawag ng special session para dito sa mga inilatag na panukala ng Malacanang, samantalang pwede naman daw itong talakayin kapag regular session. Jiggy. At Maricel, nakita na nga natin yung statement ni Senator Joel Villanueva na dadalo siya sa special session at marami nag-iisip na yung posibilidad na pagtawid niya sa kabilang kampo ni Senator Win. So nakikita ba nila na pwedeng maghalal din ng bagong Senate President sa special session na ito? Wala pang sinasabi tungkol dyan ang Malacanang, Jiggy. Kung ang pagbabatayan natin ay yung mismong Proclamation 1318 na inisyo ng Malacanang, dalawa lang yung purpose na inilatag ni Pangulong Bongbong Marcos. Una ay yung pagpasa doon sa mga panukalang batas na gusto niya nang ipasa dahil prioridad daw dapat yung Social Protection Program para sa ating mga mamamayan. At pangalawa ay para maasikaso na ng Commission on Appointments yung mga pending na pagtatalaga at hindi pa naaasikaso. Pero maliban dyan, hindi nila sinasabi, wala silang sinabi tungkol dito sa posibleng pagtatalaga na ng Senate President. Bagamat ilang beses na rin namang naulit ng Malacanang na ang kinikilala nila bilang Senate President pro tempore o Acting Senate President ay si Senator Sherwin Gatchalian. Pakinggan natin yung naging bahagi ng pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. Nagsalita na po ang Pangulo. Get back to work. Binigyan din po ng Pangulo sa araw ng kalayaan nitong June 12, 2026. Ang sabi ng Pangulo, piliin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Huwag magpagapi sa pagpapaunlad ng sariling ambisyon. At kapag dinouse tong special session ay nasaan si PBBM sa mga oras na yon, Maricel? Nako, Jiggy, wala si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Pilipinas sa mga oras na yan dahil nakatakda siyang lumipad patungo dyan sa Russia para doon sa gaganaping ASEAN-Russia Commemorative Summit. Diyan inaasahan na magkakaroon ng kinatawan yung lahat ng ASEAN countries and of course, President Marcos being the chair of ASEAN, kailangan yung kanyang presensya doon dahil siya yung magko-co-chair dito sa commemorative summit na ito. Inaasahan din na magkakaroon ng bilateral meeting sa pagitan ni Pangulong Marcos at ni Russian
President Vladimir Putin. Pag-uusapan daw dito yung tungkol sa food at energy security, people-to-people exchanges, at yung iba pang mga issue na common o mutual interest ng Pilipinas at ng Russia, kabilang na nga dyan ng turismo, bagamat wala daw silang inaasahan na outcome document tungkol doon sa Russia-Ukraine war. Pero tingnan natin, kasi fluid naman ang situation, basta nandun yung mga heads of state, baka mamaya bigla rin yan matalakay. Yan muna ang latest mula sa mga pangyayari sa Malacanang. Jiggy? Yan ang ulat ni Maricela Lili live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.